Mula sa DENR Regional Office, ito ang DENR at your service. DENR at your service. Kasama si Ariel Galeon at Joanne Mariscotti. DENR at your service. DENR at your service. Magandang araw, isang makakalikasang pagbati sa mga ginigiliw naming taga-subaybay. Muli narito ang inyong programa DENR at your service na maghahatid sa inyo ng mga balita at pangyayari sa loob at labas ng kagawaran ng Kapaligiran at Likasyaman o DENR. Ito po ang inyong lingkod, Ariel Galeon, na nagsasabing ang paglilinis ng tahanan ay kunting abala, subalit laking ginhawa. Kung mahal natin ang ating pamilya at may malasakit tayo sa susunod na henerasyon, pangangalagaan natin ang ating kalikasan. Ako naman si Joanne Mariscotes na bumabati ng magandang araw at nagsasabing kung kailangan ng ating katawan ang exercise sa tamang diet upang maging malusog, maganda at malayo sa sakit, kailangan din ng ating kalikasan ang pangangalaga upang tayo'y may maiiwang maayos na kapaligiran sa susunod na henerasyon. Makakausap natin ngayon si Forester Joel Perillo, ang spokesperson ng DENR Region 5. Alamin natin sa kanya ang mga required documents, lalo na sa mga pagputol ng punong kahoy at ang mainit na usapin tungkol sa road widening project ng DPWH at ang iba pang mga balita ay hahatid sa atin ni Forester Heinz Hernandez. Magbibigay ng bagong bangka ang DENR 5 para sa mga people's organization sa 3rd District ng Albay sa bayan ng Piudoran, Libon, Uwas at Ligao sa Pebrero 19, 2016 ang Social Action Center ng Diocese of Legazpi ang katuwang ng DENR 5 sa aktibidad na ito. Masasaksihan din natin ang inauguration ng monitoring station o checkpoint sa Tabugon, Santa Elena, Camarines Norte, kung saan ito ay ginanap noong Pebrero 11, 2016. Magkatuwang ang Region 4A at ang Region 5 DENR sa gawain ito, alinsunod sa anti-illegal logging activities. Kaya samahan ninyo kami sa loob ng isang oras upang ating mabatid ang mga kaganapan sa loob at labas ng kagawaran ng Kapaligiran at Likasyaman. Ito ang ating programa, DENR at your service. Dati wala namang ganito kagrabing tagtuyot. Dati po yun. Epekto na po yan ng climate change. Panahon na po para makialam. Dati, hindi naman tayo binabaha. Dati po yun. Epekto na po yan ng climate change. Panahon na po para tumulong. Nagbabago na ang panahon. Panahon na para magbago. Panahon na ang alamin ang mga paraan at tumulong upang pangalagaan ang ating kapaligiran. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagbiyahe o paglabas ng mga kahoy, furniture, rattan, nipa, hanay at iba pang yaman gubat base sa PD 705 o Forestry Reform Code of the Philippines o Republic Act 9147 o Wildlife Act of the Philippines nang walang kaukulang permiso sa Department of Environment and Natural Resources DENR. Gayon din, ang anumang uri ng sasakyan o kagamitan na ginamit sa nabanggit na mga ilegal na gawain ay maaaring makumpiska. Ito ay isang paalaala mula sa DENR. Para sa karagdagang detalye, mag-log on sa www.denr.gov.ph. Attention! All Bicolana photo enthusiasts. The Department of Environment and Natural Resources Region 5 brings you the first DENR photo contest. The first DENR photo contest with a theme capturing biodiversity and natural resources in Bicol region. Subject category: people, emotion, activities, flora and fauna, landscape photo on protected areas, natural parks, ecotourism destinations, DENR structures, buildings, nursery, plantations. The first DENR photo contest. Each participant is allowed to submit a maximum 20 photos for all subject categories. Big prizes at stake for winners. 1
1,500 pesos for the third place, 3,000 pesos for the second place, and 5,000 pesos for the first place. Plus, the special awards will be given for the best photo winners for each province. Send your entries through www.facebook.com/DNRVBicol. Email at powdnr5ord@gmail.com in high-resolution format from February 19 to April 14, 2016. For more details, call or text 0905-4657-471, 0947-524-7376, 0920-6475-740, or 482-0857. or visit us at DNR Regional Office, Ruangis, Legazpi City. Join the first DNR Photo Contest 2016. Para sa baratang DNR, sa pagpuon kan karampanyahan para sa paabot na 2006 elections, nagpalawas na ni direktiba sa nasasakupan ng mga opisina partikular sa mga Provincial Environment and Natural Resources Offices or PENROS, si DNR Regional Director Gilbert C. Gonzales unong sa kampanya kontra sa pagpako ng mga materyales sa pangampanya or sining sa mga posters sa nabuhay ng mga kahoy sa inman na lugar sa rehiyon. Nagtuunin orden si R.D. Gonzales na magkondukta ng mahiwasan na Information Education Campaign or IEC sa nanunungdan partikular sa mga members kan Provincial Law Enforcement Coordinating Committee or PLECC asin man makipagkoordinar sa mga ahensya ng gobyerno lalo na sa Commission on Elections bilang lead agency sa bilog na durasyon din karampanyahan unong sa Operation Baklas. Aktibong pigpapautob kan DNR ang Presidential Decree No. 953 may titulong requiring the planting of trees in certain places and penalizing unauthorized cutting, destruction, damaging and injuring certain trees, plants and vegetation kung saan nakapalaman sa Section 3 kay ni na ipinagbabawal ang pagputol o daw paglugad sa kahoy sa inman na lugar siring sa gilid ng tinampo, parke asin iba pa. May penalidad na 6 na bulan sagod 2 taon na pagkakakulong asin 500 sagod 5,000 pesos na multaan impunir sa sisiman na mapaporbaran na nagbalga sa nasabi ng ley. Apisar sa PD 953 na kapalaman man sa Section 23 kan Commission on Elections Resolution 7767 kasugpon kan Republic Act 9006 o Fair Election Act na ipinagbabawal ang pagpadukot o pagpako ng posters sa puon nin kahoy. Sa iba pang bareta, tanganin na maging handa sa panahon nin anuman na kalamidad o emerhensya sa laog asin maging luwas kan Department of Environment and Natural Resources pigbilog kan DNR ang sarong Technical Working Group or TWG para sa pagkrear nin sarong komprehensibong crisis communication plan. Sa pagurulay kan members kan Technical Working Group or TWG kan nakalihis na simana pigmuknaan sarong quick response team na yuman ang mahiro para sa anuman na crisis or crisis situation sa laog kan ahensya siring sa kalamidad, aksidente asin iba pa. Ang Crisis Communication Plan Technical Working Group kompuesto ng mga personalis kan DNR na may marahay na salud o physically fit asin handa para sa trainings unong sa disaster preparedness. Nakatalaan man ay pautob ang mabibilog na Crisis Communication Plan sa mga penro asin sendro offices kan DNR bilang pagrealisar sa kamawatan kan ahensya na maging aktibong katuwang na ahensya sa pagkatubang sa mga krisis kung saan maigot na pigusunod ang protocol siring sa koordinasyon sa media. Sa iba pang pareta, maabot na sa 93% kanda. So total na 7,276 hektarya ang napatunumanin sa risaring klase ng mangrove asin beech forest tree species siring sa Bakawan, Talisay, Api-api asin iba pa sa lindong kan Mangrove and Beech Forest Development Project or MBFDP kan DNR sa bilog na Riyon 5. Inibasado sa opisyal na datos na ipinaluwas kan mga penro offices sa Riyon kan bulan ng Disyembre 2015. May kabilugan na 7,144 hektaryang target para sa Mangrove and Beech Forest Development Program sa Riyon 5. Sa Albay, sang Ribo hektarya, Camarines Norte, 1,900 hektarya, Camarines Sur, 1,100 hektarya, Catanduanes 700 hektarya, Masbate 2,130 hektarya, asin Sorsogon 314 hektarya. Sigon kay DNR Regional Director Gilbert C. Gonzales, sa ironia sa mga programa na maigot na pigtututukan kay DNR, nililutaan sa rong billion MB FDP na pamanahon para sa rehabilitasyon ng mangrove asin beech forest kan Rio na pirbing pigagihan ng kalamidad. Ini kaipuan kanina mapasarig pan sa tuyang coastline. Siling man ang mangrove and beech forest ang masirbing estratehiya sa paglaban sa climate change. Ini ang naging pahayag kan mga stakeholders asin implementers kan Mangrove and Beech Forest Development Project manungod sa proyektong ini.
Pagdating dito sa mangrove and beach forest, mangrove and beach forest development project, ang Penro Albay ay siya ang nakatalaga para dun sa pag-inspeksyon at pagmumonitor ng accomplishment, at may mga nakatutok tayong tao dito sa project na to. At dito rin yung mga accomplishment binabayaran para sa mga partners ng DENR. Halos dapat required ang mga assigned na extension officers na magpunta sa area para mamonitor natin, at sa pagre-report linggo-linggo, and para tinitingnan din yung regular reporting natin na nagagawa ng tama ang mga dapat ginagawa ng ating mga partners dito sa project na to. Base na rin sa pag-iikot-ikot ko at pagbibisita sa mga sites, natingnan natin na dapat yung tinatamnan natin ay hindi dapat inaabot ng tubig dagat or tubig alat. At kasalukuyan din, kung may available pang area, kailangan nating ilipat siya doon sa hindi inaabot ng tubig dagat. At kung kailangan nating palitan o i-revise yung ating mga mapa, kasi talagang base sa experience at base na rin sa pagtanong-tanong ng ating mga kasamaan, hindi talaga pwede siyang tumubo doon sa mga area na dating na tamnan. Kaya dapat i-adjust natin o ipasok-pasok natin ng inward ng konti. Ano po sir ang kaibahan ng regular NGP sites sa mangrove dito sa mangrove beach forest? Yung sa mangrove naman, yun ay nakatalaga, o ang mga areang tinututukan yun, yung ating mga sinasabi nating mangrove areas. Ito naman sa beach forest, ito naman yung dito sa baybayin. Doon sa regular NGP naman natin, sa kasalukuyan, ito na yung mga natitira nating project na hindi nakasabay pa doon sa NGP. So sir, ano po ang ginagawa natin sa DENR upang sa gayon ay ma-encourage natin ang mga komunidad na mag-participate, makibahagi po sa mga gawain ng National Green Program, particularly dito po sa Mangrove Beach Forest? Base sa natin yun, na-encourage sila kasi unang-una, kapag ang isang project natin ay nakapaloob sa isang barangay, unang-una sila ang nagiging priority natin na maging workforce. At pag na-involve sila sa project, sila mismo ang natututunan nila kung ano talaga ang ating adikain at gusto mangyari kung bakit tayo may project. Sa aking pagtatapos, sana po ay lahat po tayo may obligasyon, di lang po ang DENR, hindi lang po ang aming partners, pati na rin po yung mga komunidad na malapit dito sa atin. Iwasan po natin yung patuloy na pagdistroso ng ating mangrove at ng ating mga kakauyan sa ating baybaying dagat. So, ngayon po nandito tayo sa Kabakungan Manito, where we have two projects related to mangrove. One is the Barangay Forest Program, and then ang ating Mangrove and Beach Forest Development Program. So dati-dati po, ang ating mga mangrove species, mga bakawanan, ay pinuputol na ginagamit sa panggatong and other uses. So because po sa intensive IEC ng ating opisina at other government sectors na rin po, nagkakaroon na ng awareness sa mga tao, sa mga communities, na meron pong ibang gamit ang ating mga kahoy, hindi lamang pong panggatong. So, nandyan na po yung, of course, yung protection from strong tidal waves, and recently po, na-realize nila na mas maganda yung kanilang ani ng mga crablets dahil sa ecosystem or yung habitat na kanilang tinitirhan na mas mayayabong na mga mangrove areas natin. So, economically speaking, ang livelihood nila ay mas gumaganda dahil mas may napagkukunan sila ng mas magaganda at mas malalaking crablets na dala na rin po ng mayabong na mangrove areas. Taking from the experience of Leyte during the Typhoon Yolanda, yung bagong-bago lang sa atin nun yung storm surge na tinatawag. So, ano yung nakita natin or na-identify ng ating mga experts na pwedeng maka-save sa atin sa mga storm surges na ito na tinatawag? So, isang na-identify is yung mangroves or ang ating mga bakawanan.
Ano ang importansya nito? Pag masyadong makapal, pag makakapal na or malago ang ating mangrove plantations or ang ating mga mangrove areas, ito ay magandang barrier sa mga storm surges or big tidal waves na pwedeng pumasok landward or inward. So isa po yun sa na-identify ng ating mga experts. Kaya po tayo sa DENR ay nag-identify ng mga areas na pwede pa, mga potential sites na pwede pang palaguin kung meron mang existing or mag-establish tayo ng mga mangrove areas na talagang makakatulong naman sa atin. Isa pa po, ang isang layunin, aside from yung ating security and safety rin, na laking tulong ng ating mangrove areas, ito ngang isa sa mga layunin na maiangat ang antas ng kabuhayan ng mga tao. Yan po ang Sir Baretang DENR. New Residential Free Patent o Akta Republika 123. Ini ang bagong katugunan na minataong kakusgan sa pagtaon ng libreng patente sa mga dagang residensyal. Pigpirmahan bilang ley kan Marso 9, 2010 ni dating Presidente Arroyo sa lindong kan Public Land Act. Ini ang pagguno ng dagang pampubliko sa paagi ng administratibong kumpirmasyon kan bako perpektong titulo. Katuyuhan ay husay sa ley ang diretso sa daga kan mga Pilipino na nag-eero kasi nagtatanom sa intag lote sa laog ng magkakanigong peryodo. Pwede na magpasa ng aplikasyon para sa free patent ang si isay man na syudadanong Pilipino na nag-eero sa sarong dagang residensyal sa laog ng 10 taon. Para sa karagdagang detalye, magpasyar sa pinakaharan ng DENR office sa indong lugar o magbisita sa www.denr.gov.ph. Attention! All Bicolano photo enthusiasts. The Department of Environment and Natural Resources Region 5 brings you the first DNR Photo Contest. The first DNR Photo Contest with a theme capturing biodiversity and natural resources in Bicol region. Subject category: people, emotion, activities, flora and fauna, landscape photo on protected areas, natural parks, ecotourism destinations, DENR structures, buildings, nursery, plantations. The first DENR Photo Contest. Each participant is allowed to submit a maximum 20 photos for all subject categories. Big prizes at stake for winners. 1,500 pesos for the third place, 3,000 pesos for the second place, and 5,000 pesos for the first place. Plus, the special awards will be given for the best photo winners for each province. Send your entries through www.facebook.com/DNRVBicol. Email at powdnr5ord@gmail.com in high-resolution format from February 19 to April 14, 2016. For more details, call or text 0907-6739-254, 0905-4657-471, 0947-524-7376, 0920-6475-740, or 482-0857, or visit us at DNR Regional Office, Ruang Gaspi City. Join the first DNR Photo Contest 2016. Magandang araw, muli narito tayo sa ating DNR at your service at makakapanayam natin ang ating kaibigan na si Joel Perillo. Good morning, sir. Good morning po, Sir Ariel, and magandang araw din po sa lahat ng tagapanood ng ating programa sa DNR at your service. Okay. Sa pangunang tanong po, ano ba yung mga proseso na pinagdadaanan ng isang papel kung hihingi ng permit to cut? Sa pagkuha ng permit to cut, unang-una kung nasa pribadong lupa, so kailangan ay meron kang proof of ownership ng iyong lupa. So ang sinasabi nating proof of ownership ay yung land title, and kung wala pang titulo yung lupa,
Ang isang proof of ownership din ay yung tax declaration nung lupa na nagpapatunay na sarili yun. So, ang pangalawa, kailangang mayroong certification na inisyu ang barangay kung saan naroon yung kahoy na puputulin. Ang sinasabi pong certification, nakapalaman doon na walang objection or no objection yung barangay council sa pagpaputol mo ng kahoy. And yung barangay mismo, yung nagsacertify na tao, yung barangay captain, ay meron siyang, yung barangay captain mismo ay nakapalaman din doon na sinasabi niya na yung kahoy ay matatagpuan doon mismo sa pag-aari mong lupa. Hindi sa ibang lugar. Hindi Doon sa ibang lugar. Sa pag-aari mong lupa kung saan ang ina-apply mong ipapaputol sa DNR. So, pangatlo po, kung yan po ay yung lupa po o yung titulong hawak mo ay yung tinatawag nating CLOA, yung sa agrarian reform na sa DAR po na titulong pig-issue, kailangan po mayroong certification ang ating municipal agrarian reform officer or ang ating municipal or city mayor na sila rin mismo ay hindi nag-o-object doon sa pag-apply mo ng cutting permit sa DNR. So, saka po, meron kang request letter na isasabit na sa DNR, kapalaman po yung certification na yon. So, ang susunod po niyan, magkakaroon na po ng inspection ng ating mga field officer, mga technical personnel, para po i-verify kung talagang yung kahoy na ina-apply mo ay sa sarili mong lupa talaga. And gagawan po 'yan ng mga papeles, like imamapa po 'yan. Kaya nga po meron tayong certain period of time kung para po makapag-issue ng permit, kasi talagang sinisigurado ng ating mga field personnel na ang kahoy na ina-apply ay talagang nasa pribadong lupa at pag-aari mismo ng taong nag-a-apply for a permit. So, more or less po, mga gaano kahabang panahon ang kinakailangan kung kompleto naman po ang papeles para ma-issuehan ng permit to cut? Kung kompleto po ang papeles, within our field office po sa ating Penro or Senro, kailangan 7 days ma-actionan po nila yan kung kompleto po ang papeles. And then, yan po kasi yan, kaya po nagsasabi nga tayo na mayroong certain period of time kasi ini-endorse po yan sa ating regional director. Kasi meron po tayong bagong regulation sa ngayon na ang ating regional director lang ang nag-i-issue ng permit to cut or nagbibigay ng clearance kung hindi man po siya, kung mga kahoy po siya na hindi naman masyadong hindi siya premium species o hindi siya yung mga kahoy na maganda ang quality. Katulad po ng mga anong klaseng kahoy? Halimbawa, yung mga kahoy po na nara, mga dao, mga pitong, mga ganyan po, mga lawaan species. Ang permit po niya na ini-issue ng ating regional director. Okay. Pero kung yung mga segunda, tinatawag na segunda or tercera klaseng kahoy, mga third group and second group na klase ng kahoy, dadaan pa rin po yan, katulad po ng mga pili, ng mga agoho, mga antipolo, mga ganyan. Dadaan pa rin po yan sa ating regional director para mag-issue ng clearance sa ating Penro or Senro na mag-issue sila ng permit. Kailangan po ng clearance galing sa ating regional director. Ang Penro na pala ang nag-i-issue ng permit, pero kailangan lang ng clearance sa regional director. Opo, lahat po yan nagdadaan sa ating regional director for issuance or permit or for issuance of clearance kung hindi naman siya yung premium na species ng kahoy. So, yun po ang nabanggit nyo kung nasa pribadong lugar yung kahoy. Opo. Kung kumbaga, ang nagtanim mismo ay yung may-ari nung kalupaan na yun. Opo. Paano naman po kung wala sa pribadong lugar yung kahoy na puputulin? Ano naman po ang proseso? Sa totoo lang po, base sa ating meron tayong inisyo ang ating mahal na presidente, yung Executive Order number 23, na kung saan meron tayong moratorium on cutting of trees within timberland area. Ibig sabihin po niyan, yung mga kahoy na nasa
zona forestal o yung mga nasa kagubatan na hindi siya maaaring tituluhan at siya ay pag-aari ng ating gobyerno. Ang binibigyan lang po talaga ng permit o ang exemption lang doon ay yung DPWH project. Ibig sabihin, kung mayroon pong road opening projects or road widening projects ng DPWH within the forest land areas, so yun lang po ang exempted doon sa EO 23. Kaya nga po, wala pong ibang ina-authorize na mag-cutting sa ating ang isang halimbawa ko po niyan yung mga bakawanan area natin. So talaga pong no cutting po tayo dyan. Kaya nga sabi nila totally lagban tayo, total lagban because hindi na nag-i-issue ng cutting permit ng ating gobyerno kung ang lupa ay pag-aari ng gobyerno mismo. Pero kung pribado, doon lang po nag-i-issue. Doon lang nag-i-issue ng permit ang ating opisina sa mga pribadong lupa. Okay. And when it comes naman po sa yung napapanong issue ngayon, yung road widening project ng DPWH. Actually po kasi, yung tinatawag nating road widening projects, yung mga, lalong-lalo yung mga national highway. So, yan po ay, it is a land area po yan na talagang ang may jurisdiction ay DPWH. Correct. Pero, when it comes naman sa kahoy na nakatanim dyan, ang may jurisdiction naman dyan, kung puputulin yan, ay ang DENR. So, kahit po ang DPWH mismo ay kumukuha ng permit sa DENR para lang maalis or maputol yung mga kahoy na nakakaharang sa kanilang proyekto. So, nabanggit nyo rin lang po ang tungkol sa project road widening ng DPWH. Ano po ba ang update na dito sa Rawis project? Yan pong sa Rawis, yan po sa Rawis Legazpi City Road na actually approved na po yung cutting permit natin dyan last February 10, 2016. Na-approve po yan dahil nag-issue na po ng clearance ang ating central office. So, hindi ko po pala nabanggit sa iyo kanina, sir, na pag sa mga government projects, ang clearance ay ang papeles nila o ang bago tayo mag-issue ng permit sa kanila, kailangan munang kumuha tayo ng clearance sa ating central office regarding sa application nila for cutting. So ang nagbabase po yan na binibigay natin na clearance, yung kaninang sabi ko na sa private property, nagbabase po yan doon sa memorandum na inisyu ng ating Chief of Staff na si Yosek Analisa Te noong February 5, 2012 na kung saan lahat ng application for tree cutting within private lands, kung planted siya, kailangan magkuha ng clearance sa ating regional director. Kung ang project kung ang kahoy ay premium, kung ang kahoy ay hindi siya tinanim, ibig sabihin naturally grown species, and kung ang kahoy ay matatagpuan sa mga public places, like yung gaya ng dyan sa DPWH na mga road widening projects, kailangan mag-secure ng clearance sa ating central office. Ang mag-i-issue ng clearance ay ang ating Undersecretary for Field Operations. Okay. So, sa case ng Rawis, last February 9, dumating yung clearance galing sa ating central office. At nung February 10, nag-issue agad tayo ng permit to cut in favor of the DPWH Regional Director para mas, kung titingnan natin, para mas ma-issuean siya ng cutting permit and siguro para matapos na rin yung proyekto nila na road widening project. Kasi nakakaharang din talaga yung kahoy. Nakikita rin naman natin na nakakaharang talaga siya doon sa ginagawang improvement ng DPWH. Dito po sa binigay na permit, ano po ba ang mga kaakibat na kondisyones nito para maipatupad talaga itong proyekto na to? Ang unang-una po dyan, nakalagay sa ating kondisyon na kailangang
ang proponent, ang project proponent or yung applicant natin, yung DPWH, kailangan isettle nila kung ano man ang maging issue, public issue regarding doon sa pagputol nila ng kahoy. So kung meron mang posibleng magkaroon ng issue o anumang mga reklamo ukol doon, ay kailangan isettle or ayusin ng ating proponent. Kailangan maipalawanag nila sa ating mga constituents, sa ating mga community, kung bakit kailangan talagang putulin yung mga kahoy na inapruba ng DNR. Mayroon pa tayong conditions na sa kada isang puno ng kahoy na puputulin nila, kailangan nilang magpalit ng 100 seedlings. So ang seedlings na yan ay itatanim yan sa sinasabi na nating mga forest land area, identified forest land areas ng DNR, na kung saan doon talaga nararapat na tumubo at lumaki ang mga kahoy na yan. So hindi na po magtatanim sa gilid ng kalsada? Actually, dinidiscourage na po natin yung pagtatanim ng kahoy sa gilid ng kalsada kasi nga hindi natin maiiwasan na magkaroon ng development or improvements sa mga lugar na yan. So mayroon pa po tayong mga conditions like maglagay ng placard ang ating proponent na regarding sa pagputol ng kahoy, inform nila yung community para ma-inform na rin yung community na na-issuean niya ng permit ng DNR and may mga conditions, may mga kaakibat na conditions yan na binigay na permit ng DNR. Okay. Madako naman po tayo sa ginagawa ngayon na election campaign. Napapansin po natin na may mga nagdedicate ng kanilang campaign materials sa mga punong kahoy. Ano po ba ang regulation natin dito? Actually, with regards dyan sa pagdidikit o pagpapako ng mga election paraphernalia sa ating mga kahoy, so may binabiolate po silang batas dyan. Ito pong tinatawag nating PD, Presidential Decree number 953, na kung saan inisyu pa po yan ng ating dating Presidenteng Ferdinand Marcos noong 1973. So, ang nakalagay po dyan na ang causing injury sa ating mga kahoy is a violation po dun sa ating PD 953 na kung saan may mga karamtang parusa po yan. Maaari po silang makulong ng 6 months to 2 years at magmulta ng 500 pesos to 5,000 pesos. So, sa totoo lang po, meron na po tayong mga naakusa o nakasuhan sa bagay na yan way back sa mga nakaraang taon. At mayroon na rin pong naparusahan sa bagay na yan. So, ang ano po niyan, ang hindi po tayo kahit po hindi panahon ng eleksyon, pero mas ano po kasi mas napapanahon ngayong eleksyon kasi talagang maraming nagpapako dyan. Pero kahit hindi panahon ng eleksyon, kung may isang tao na inaakusa ng ating opisina at napatunayan na siya talaga ang nag-cause ng injury sa isang kahoy, halimbawa pinutulan niya ng sanga or pinutol niya yung kahoy or nagpako siya doon sa kahoy, talagang kinakasuhan po yan ng ating opisina at kung mapatunayan po, napaparusahan naman po kasi doon sa penalty na nakasaad doon sa ating PD 953. Okay. So sa nangyayari po ngayon, ano ba ang maaari nating panawagan sa mga kandidato o mga supporters ng mga candidates na ito na nagpapako ng kanilang mga election paraphernalia sa punong kahoy? So ulitin ko po, base po sa ating meron po tayong batas na sinusunod na ang pagkukos ng injury sa isang kahoy, like ang pagpako, ang pagpuputol, o pag-aalis na like ang pagpapako at pagpuputol ng kahoy na nasa gilid ng kalsada, nasa parke o anumang public places, ay ipinagbabawal po yan base doon sa ating batas sa ating PD 953.
Pero po, meron po tayong exemption doon sa PD 953. Yun pong kung ang pagputol o ang pag-pruning o yung pag-aalis ng sanga ng kahoy na nasa public places ay kinakailangan, lalong-lalo na kung kailangan ng public safety or yung kung hazardous na yung kahoy. At kung ang intensyon naman ng pagpupruning o ang pagpuputol ay for beautification ng isang public place. So sana po nananawagan po tayo na wag na pong magpako or magputol ng kahoy at maglagay ng anumang election paraphernalia sa ating mga kahoy, kasi po aside from bawal po yan sa ating batas, nakalagay rin po siguro yan sa ating sa election code na pinagbabawal din po. Okay. So, ano pa po ba ang mga ibang activities na paparating na nais nating maipalam din sa ating mga taga-subaybay? So, meron po tayong isang magandang activity na darating ngayong linggo sa February 19, 2016. So, ang ating pong opisina ay magdodonate ng 60 bangka sa ating mga people's organization coming from sa 3rd District of Albay and mga anong lugar po ito sa 3rd District? Sa 3rd District of Albay po, kasi ang ating coastal area sa 3rd District ay 4 na munisipyo lang. So meron po tayong yung mga people's organization po sa bayan ng Piuduran, sa bayan ng Uwas, sa bayan ng Libon at sa siyudad ng Ligao City. So bali po magbibigay tayo ng 60 bangka at kasabay po dyan ang munisipyo po ng San Pascual and Claveria, Masbate. So bali yun pong dalawang bayan na doon and then yung 4 na bayan sa 3rd District ng Albay. So meron po tayong 60 na recipients na bibigyan ng ating libreng bangka. At sino po ang mga personahe na darating sa okasyon na ito? Actually po, ang bangka ay idodonate natin sa ating Social Action Center ng Diocese of Legazpi City. So, sila na po ang nag-identify, sila na po ang namili ng recipients, namili ng people's organization na recipients ng ating mga bangka. So, ang magkakaroon po tayo ng seremonya, magkakaroon ng misa sa Katburawan, Ligao City sa darating na Biyernes. At doon po mismo, actual po na ipapamigay ang 60 boats ng ating opisina at sa katuwang po natin dito ang Social Action Center ng Diocese of Legazpi City. At darating din po ba si Bishop Bailon doon sa okasyon na yun? Yun po ang sabi ng ating partner ng Social Action Center na si Bishop Bailon daw po mismo ang mamumuno sa pagbibigay ng ating mga bangka. Okay. So nandyan po, napakinggan natin ang panayam sa ating kaibigan, Joel Pet. Maraming salamat, sir. Okay po. Thank you, Nick. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagbiyahe o paglabas ng mga kahoy, furniture, rattan, nipa, hanay at iba pang yaman gubat base sa PD 705 o Forestry Reform Code of the Philippines o Republic Act 9147 o Wildlife Act of the Philippines nang walang kaukulang permiso sa Department of Environment and Natural Resources, DENR. Gayon din, ang anumang uri ng sasakyan o kagamitan na ginamit sa nabanggit na mga ilegal na gawain ay maaaring makumpiska.
Ito ay isang paalaala mula sa DENR. Para sa karagdagang detalye, mag-log on sa www.denr.gov.ph. Attention! All Bicolana photo enthusiasts. The Department of Environment and Natural Resources Region 5 brings you the first DNR photo contest. The first DNR photo contest with a theme capturing biodiversity and natural resources in Bicol region. Subject category: people, emotion, activities, flora and fauna, landscape photo on protected areas, natural parks, ecotourism destinations, DENR structures, buildings, nursery, plantations. The first DENR photo contest. Each participant is allowed to submit a maximum 20 photos for all subject categories. Big prizes at stake for winners. 1,500 pesos for the third place, 3,000 pesos for the second place, and 5,000 pesos for the first place. Plus, the special awards will be given for the best photo winners for each province. Send your entries through www.facebook.com/DNRVBicol. Email at powdnr5ord@gmail.com in high-resolution format from February 19 to April 14, 2016. For more details, call or text 0905-4657-471, 0947-524-7376, 0920-6475-740, or 482-0857. Or visit us at DNR Regional Office, Ruangwis, Legazpi City. Join the first DNR Photo Contest 2016. Ang papel kan coral reef o bahura sa pagsira bilang hanapbuhay o pagsagang sa makusog na ukol, aram na kan kagabsan, alagad ang proteksyon kay ni laban sa abuso, siring sa basura, polusyon, iligal na pagsira, asin pagkuha kay ni sa dagat, dapat pang aramon kan lambang na mamanwaan. Sa lidong kan Sustainable Coral Reef Ecosystems Management Program o SCREM, ang bahura o coral reef mapupurtihiran laban sa pagkaubos kay ni. Aramon daan SCREM, ini sarong programa ka Department of Environment and Natural Resources Region 5. Para sa mga karagdagan na informasyon, magpasyar sa pinakaharaning DENR office sa indong lugar o mag-log on sa www.denr.gov.ph. A new residential free patent o Akta Republika 123. Ini ang bagong katugunan na minataong kakusgan sa pagtaon ng libreng patente sa mga dagang residensyal. Pigpirmahan bilang ley kan Marso 9, 2010 ni dating Presidente Arroyo sa lindong kan Public Land Act. Ini ang pagguno ng dagang pampubliko sa paagi ng administratibong kumpirmasyon kan bako perpektong titulo. Katuyuhan ay husay sa ley ang diretso sa daga kan mga Pilipino na nag-ierok kasi nagtatanom sa lote sa laog ng magkakanigong peryodo. Pwede na magpasa ng aplikasyon para sa free patent ang si Isay Man na syudadanong Pilipino na nag-eerok sa sarong dagang residensyal sa laog ng 10 taon. Para sa karagdagang detalye, magpasyar sa pinakahari ng DENR office sa indong lugar o magbisita sa www.denr.gov.ph. Nalaman natin kay Forester Joel Perillo ang pagkakaiba ng proseso kung ang request ng kahoy na puputulin ay nakatanim sa private land at sa public land. Base sa obserbasyon, marami nang kumukuha ng permit sa DENR. Isang senyales na may kaalaman na ang ating mga kababayan ng kahalagahan ng pagkakaroon ng permit ng kanilang forest products kung ito man ay puputulin o ibibiyahe. Sinyales din ito na epektibo ang kampanya laban sa mga iligal na gawain, lalo na laban sa illegal transport ng forest products. Nalaman din natin kay Forester Perillo ang importansya ng Presidential Decree 953 na ipinagbabawal ang pagpako o pagputol ng punong kahoy sa mga tabing kalsada unless ito ay delikado na at maaring makadisgrasya. Kaya nananawagan din tayo sa mga kandidato at kanilang mga supporters na iwasan na ang paglalagay ng anumang campaign materials
sa mga punong kahoy. Patuloy rin po nating suportahan ang mga programa ng DENR at pangalagaan po natin ang inang kalikasan para sa kabutihan ng presenteng henerasyon at ng mga susunod pa. Para sa inyong comments and suggestions, please call our office at 482-0857 or mobile number 0917-470-4380. Ako po si Ariel Cayo na nagsasabing ang paglilinis ng ating tahanan ay kunting abala, subalit laking ginhawa kung mahal natin ang ating pamilya at may malasakit tayo sa susunod na henerasyon, pangangalagaan natin ang ating kalikasan. Ako naman po si Joan Mariscotes na nagsasabing kung kailangan ng ating katawan ang exercise at tamang diet upang maging malusog, maganda at malayo sa sakit, kailangan din ang ating kalikasan. Ang pangangalaga upang tayo'y may maiiwang maayos na kapaligiran sa susunod na henerasyon. Ito ang ating programa, DNR at your service.